Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Dito sa bahagi ng extreme northern Luzon ay nakaapekto pa rin yung shear line or yung lugar ng mga kaulupan kung saan nagsasama yung mainit at malamig na hangin. Magdadala pa rin po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, may kita din natin dito sa ating satellite animation, itong mga kaulapan dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maging sa area din ng Palawan. Ito po mga kaulapan na ito ay dala ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, kung saan yung ITCZ pa rin yung magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, maging sa ilang bahagi din ng Visayas at dito sa area ng Palawan ngayong araw. And nakita po natin hanggang bukas, itong ITCZ ay patuloy pa rin po magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. And by Monday naman, posible pong yung easterlies naman na magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And sa kasalukuyan po, wala pa tayong namomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap pa rin yung ating kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin na mararanasan dito sa Batanes at Babuyan Islands, dulot ito ng shear line. Samantala, posible din yung moderate to at times heavy rains dito naman sa Aurora at Quezon, dulot naman po ito ng easterlies. Kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na yan dito sa Metro Manila, magiging bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May mga isolated na mga pag-ulan pa rin tayong mararanasan dulot ng easterlies. This early morning po, posibleng makaranas tayo ng mga isolated na mga light to moderate rains dito sa malaking bahagi ng Central Luzon, maging dito din sa area ng Metro Manila. And pagsapit po ng hapon at gabi, posible pa din po yung mga ganitong biglaan at mga panandali ang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya naman kapag po tayo ay lalabas, huwag nating kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala dito naman sa buong bahagi ng Mindanao, maging sa Negros Island region at sa area din ng Palawan, makakaranas pa rin po tayo ng maulap na kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin tayong mararanasan na dulot ng ITCZ. And posible pong katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan yung ating mararanasan, kaya naman pag-iingat pa rin or doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, magiging bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. This early morning, nakakaranas na po ng mga pag-ulan or isolated na mga pag-ulan itong Western Visayas at Central Visayas. And pagsapit din po ng hapon at gabi, posible pa din yung mga isolated na mga pag-ulan nito na dulot naman ng ITCZ. Agad ang temperatura dito sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern and western seaboards ng northern Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalod pa rin po yung lagay ng ating karagatan. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:50 ng umaga at lulubog mamayang 5:31 ng hapon. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman sa mga heavy rainfall warnings, rainfall or thunderstorm advisories na pinapalabas ng ating mga regional offices, bisitahin lamang yung aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.